much later. Parang nakakaamoy ako na, di ba gandang amoy dito ah. So today's video guys ay gagawa tayo ngayon ng speaker. Kasi mahilig ako sa sounds talaga, sa speaker. At akala ko ito na yung pinakamahal at pinaka-expensive para sa akin na speaker na nahawakan ko, si JBL. Meron pa pala kasi napasubo ko. Kundi tuloy-tuloy na rin natin. Alam nyo naman pag hilig natin, hindi natin hihintayin yan. So, ngayon ay gagawa tayo ngayon ng speaker. At naalala nyo yung unang video ko na gumawa ko ng subwoofer. Ngayon ay itutuloy natin, gagawa tayo ngayon ng pantaas, yung mid-high. So ito yung mga gagamitin nating may speaker. Tapos mostly na ginamit ko naman dito ay product or power tools ng Predator. Yung jigsaw, drill, grinder, tapos yung kanilang circular saw. So yun yung mga ginamit ko. Then sa susunod siguro na video ay ipapakita ko yung mga ginamit kong amplifiers. So ngayon ay build tapos test, sound check. So para sa paint job naman, ipapakita ko na rin flex natin. So para ma-achieve natin yung quality na looks at itsura ni speaker natin, ito yung gagamitin natin si Predator. Parehas na Predator. May dalawang size po kasi yung compressor ni Predator, yung 24 liter at 50 liter, tapos meron silang tigda dalawang variant. Okay? So dito sa 24 liter, merong oil type at oilless at noiseless. Tapos dito sa 50 liter ay meron siyang oilless at oil type. Noiseless din lang yung kagaya niyan. So dito sa 24 liter, yung oil type, ang presyo niya ay 4,299 pesos. Tapos yung oilless at noiseless naman, ang presyo niya ay 4,995 pesos. Sa 24 liter na size. Ito naman sa 50 liter, yung oil type ay nasa 5,995 pesos. Tapos sa oilless ay 6,995. Subukan natin dito sa oil type. So, ganun po yung tunog niya dito sa oilless at noiseless. Yan. Naririnig nyo ako. Malapit ako dyan, oh. Hello, hello. Dito. Umadar dito. Much later.
Much later. Eto na, yung speaker guys, oh. Yung subwoofer pa lang yan. Okay, yung size ng speaker natin ay de 12. 1 feet. Okay, tapos, ang ginamit kong plywood ay 3/4 na marine. Mas matigas. Meron siyang gulong sa ilalim. Mabigat. Tapos sa paint job finish naman, ang ginamit ko ay black. Tapos gumamit ako na Versatex na textured. Kulay puti nga lang. Tapos nung pinaghalo ko sa puti at itim, gray. Tapos finish ko na lang siya ng itim. Okay yan siya guys. Ayos naman siya. Ito naman yung line array. At active speaker siya. Mabigat. Dito sa subwoofer, halos ang nagamit ko dito guys ay buo na 3/4 na marine plywood. Tapos dito naman sa taas ay almost kalahati ng plywood na 3/4 din lang marine. Tapos ang ginamit kong speaker dito ay 6.5 inches. Saka na yung brand kasi re-review pa natin to ulit at ipapakita ko lahat-lahat pati yung amplifier. Tapos yung kanyang horn tweeter, meron siyang compressor driver sa loob. So dito yung labasan ng hangin at nandito yung kanyang tweeter. Ayan, ginamitan ko rin ng crossover sa loob para protection sa tweeter at speaker. Ayan, textured finish. At ang ginamit ko dito ay hindi na Versatex, kundi direct pintura tapos epoxy. Ayan, kaya matigas. Matigas din naman to, kaya lang iba yung pagka-texture dito. Mas maliliit. Mas pino. Mas maganda para sa akin. Sa mata ko kasi mas maganda yung pino. Okay, ups. Meron siyang lalagyan ng medyo gamit na to kasi guys. Ngayon ko lang naharap na i-video or binag. Meron siyang lalagyan ng makikita yung amplifier sa likod niya. Okay, meron siyang lalagyan ng pole or pwede nating i-attach ng tripod. Yun. Okay. Ito nasa 700 watts. Ito nasa hindi ko na matandaan, nasa 300 watts yata. Dalawang tig 700 watts na 8 ohms. 8 ohms din to. Ito ay 4 ohms. Okay. So, sound check na tayo. Yeah. So, itong subwoofer guys ay tutugtog siya kasi active siya. Tapos, ito naman ay may amplifier siya kaya tutugtog kahit wala itong isa. Okay. Gagamitin ko ay XLR. So, yan guys, naka-set up na siya. Tapos, nakalagay na sa ating mixer. Okay, so tutugtog ba siya kahit walang mixer? Pwede guys, kasi meron siyang input para sa ating cellphone. Bluetooth, wala. Memory, walay. Okay, yun kasi ang unang nasisira sa mga player na ganun. So, mas maganda wala. Okay.
Boom! Haha! Yan guys, oh, yung kanyang driver unit para sa tweeter. Tapos ang gusto ko dito, wala siyang noise. Napakatahimik. Yan lang yung tunog niya. Mas malakas pa yung tunog ng ating, muntik pa ako nadulas, yung tunog ng ating hybrid. Okay. So, ngayon ay sound check na tayo siyempre. So ito speaker na to guys ay kaya din niya magdala ng bass, pero mas maganda na sa baba. Pero dahil lang sa taas hindi siya masyadong halata. Pero pwede na rin. Ayos, di ba? Okay, so ngayon ay kargaan natin siya ng bass. Paganahin natin nasa ilalim. Downside nito guys, itong speaker na to ewan ko kung JBL talaga yan eh. Unlike dito sa taas, true rated talaga siya na 700 watts. Kahit lakasan mo, hindi umiinit. So dito, ay mainit siya. At kapag nasira, napugtas, malamang siguro papalitan ko na lang. Ayan o. Sa testing ko kanina pa, medyo nangangamoy siya. Pero paparinig ko pa rin yung tunog niya sa inyo. At yung pigtail niya talagang lumalagapak sa kanyang cone. Okay, so subukan natin. Yan. Pigtail yun. Parang nakakaamoy ako na, di ba gandang amoy dito ah.
Hirap yung speaker guys, talagang nakakatakot. Mainit siya oh. Sa tunog, wala akong masabi. Yun lang kasi talagang baka mamaya biglang bumigay yung speaker. At yan siguro ang i-update ko next time kung masusunog siya at papalitan natin. So hindi ka rin hihintayin na gano'n yung mangyari, baka maapektuhan yung kanyang amplifiers. Kaya mas maganda, palitan na lang siguro next time. So Juan Dilasag, magkano yung gastos mo sa setup na yan? Yan lang guys ha. Kasi kung stereo times 2. Tatanggalin na. Siguro next time, next video na lang kasi masyado mahaba na ngayon. Yan, papakita ko kasi kung ano yung mga ginamit ko dyan. Okay, next time na lang kasi talagang hindi naabutin. Masyado mahaba na tong video. Ayan.